let us kneel before the Lord, our Maker. Psalm 95 verse 6. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako ay pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in loving kindness to all who call upon you. Psalm 100 verse 5. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming
Magandang umaga po. Muli tayo ay pinagtipon ng ating Panginoon upang masamba at mapasalamatan natin siya sa araw ng linggo. At sa pagsimula ng ating gawain, kayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat ng Psalms chapter 23 verses 1 to 6. In English, Psalm 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kayo po ay aming niluluwalhati, dinadakila, pinapupurihan, sapagkat ikaw ay Diyos, ikaw ay ang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin. Salamat po sa pag-iingat, sa magandang kalusugan, sa mga trabaho na iyo pong ipinagkakaloob. Ama, ngayong araw pong ito ay nais ka naming mabigyan ng tunay na pagsamba. Patawad po sa aming pong mga pagkakasala. Linisin mo po ang aming mga puso. Nawa, Lord, maunawaan po namin ang mensaheng nais niyong iparating sa amin sa pamagitan ng iyong lingkod. Bigyan mo po siya ng katalinuhan upang maipahayag niya ito, Panginoon, na mayroong katapatan, na mayroong karunungan. Panginoon, buksan mo rin ang aming mga puso at kaisipan upang maging gabay namin ang mga salitang aming mapapakinggan sa araw-araw. Lord, ang bawat isa po sa amin ay may mga dalangin, mga prayer requests. Kayo po, O Lord, ang tumugon nito. At ngayon pa lamang ay pinagpapasalamat na namin ang mga kasagutang ito nagmumula sa inyo. Panginoon, ikaw nawa ay aming pong malwalhati sa aming pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang linggo po ng umaga sa lahat po ng sumusubaybay dito sa ating programa sa Facebook. At binabati ko po kayong lahat sa lahat ng mga kaanib ng Iglesia ng Panginoon o Faith in Christ Jesus Ministry. At ganun din po sa lahat po ng ating mga kaibigan na sumusubaybay dito sa programang ito. Pagpalain tayo ng may kapal at sa umaga pong ito, ang paksang ating pag-aaralan ay patungkol sa gawain o ano po yung mga tungkuling gagampanan ng isang pastor. The work of the shepherd. Ito po ang ating tatalakaying pag-aaral ngayong umagang ito. At ang aking pundalangin ay ang Panginoon ang siyang magpala sa gawain ito. Nais ko pong basahin ang tekstong ating gagamitin ngayong umagang ito na matatagpuan at mababasa natin dito sa Salmo, Kapitulo 23. At akin pong babasahin pasimula dun sa verse 1 hanggang sa katapusan ng chapter 23 na verse 6. Ito po ang ating mababasa sa wikang Tagalog. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan.
Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan at pinatnunubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahinga. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harap ng iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Let me also read it in the English version. At ganito naman po ang mababasa. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me besides the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. The work of the shepherd. Ano ang mga tungkuling gagampanan ng isang pastor? Ito po ang paksang ating pag-aaralan. In the Old Testament, during the last days of Jacob, while in deathbed, he summarized his life and told Joseph, his son, that God had been the shepherd of all his life until this day. Naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay katulad ng isang pastol na nangangalaga sa kanyang mga tupa. Like a shepherd. And this statement or narration of Jacob to Joseph send an everlasting message that the effectiveness of this biblical truth passes sa mga panahong lumipas, generation by generation, and even today ay makikita natin ang dalawang katotohanan na napahayag na ito about the narration of Jacob about his life sa ating panahon ngayon. Ang unang makikita nating biblical truth dito, that the true shepherd, God, is the good shepherd. Yan po ang maliwanag. Ang sabi niya, bagamat ang ginamit niyang titulo patungkol sa Diyos ay isang shepherd, but he is referring to God. That God had been good at sa lahat ng kanyang buhay, ang nangalaga ay ang Panginoon kasama ng kanyang buong sambahiyan. So that is the first truth na ating mapapansin sa kanyang pagpapahayag sa kanyang anak na si Jacob, that God is the good shepherd. And secondly is that
if you make the Lord your shepherd, your life will be blessed like Jacob. Hindi ka magkukulang. Let me read again yung verse 1 of Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ibig pong sabihin, when the Lord becomes your shepherd, hindi ka magkukulang sa maraming bagay. It will always be enough and sufficient, although hindi ayon sa ating mga ninanais sa buhay. But according dun sa plano ng Diyos sa buhay ng isang tao na ginawang shepherd ang Panginoon, materially, spiritually, hindi siya magkukulang. Iyan po ang mahalagang mensahe ni Jacob sa kanyang anak na si Joseph na hanggang ngayon sa paglipas ng mga panahon ay umabot sa atin na siya ring mensahe sa atin ngayong umagang ito. When Jesus came to this earth, nang dumating si Jesus sa mundong ito, He introduced Himself as the Good Shepherd. Let me read John chapter 10 verse 11. Ito po naman ang sinasabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili. In verse 11 of John chapter 10, ito po ang sabi ng Panginoon, I am the Good Shepherd. The Good Shepherd giveth His life for the sheep. Ako ang mabuting pastor. Alam po ninyo, from the Old Testament, ay nagpapahayag na ang Diyos ang siyang ating pastor. At kapag sinabi nating pastor, mayroong kapulungan o flock ng mga tupa na ang nangangalaga ay isang pastor. Yan po ang ibig kong maunawan ng lahat ng nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Ang sabi ni Jesus, let me repeat, I am the Good Shepherd at binigay ko ang buhay ko sa mga tupa. Ano po ang ibig sabihin nito? If I may explain, Jesus gave His life as the Good Shepherd sa kanyang iglesia. The flock, the sheepfold, dun sa kapulungan ng mga tupa na nagre-represent sa bawat mananampalataya. Ang Panginoon, itinatag niya ang kanyang iglesia, the body of Christ, that whosoever believeth in Him, Acts chapter 2 verse 14, lahat ng mga nagsitanggap sa Kanya ay naligtas at pagkatapos lahat ng naligtas ay kukunin niya, ilalagay niya dun sa Kanyang iglesia. Itong iglesyang ito ay ang siyang katawan ni Kristo. Hindi po nang dahil sa relihiyon natin, hindi dahil sa kalagayan ng ating buhay, whether we are rich or poor, well-known, famous, or whoever you are, sa sandaling ikaw ay naging believer of Christ or sumampalataya sa ating Panginoon, the Lord Himself will take you and put you into His church that He Himself built. Yan po ang kahulugan niyan. At dahil ang lahat ng sumasampalataya ay inilagay niya dito, ito po yung tinatawag naman nating pangkalahatan, the Universal Church of Christ. It is pangkalahatan or universal because it is worldwide. Sa lahat ng dako sa mundong ito, nang dahil sa paunang pangangaral ng mga apostol hanggang sa pagpapatuloy nito sa mga taong itinalaga niya sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang lahat ng sumampalataya ay napapabilang dito sa iglesyang kanyang itinayo. Ang iglesyang ito, ang sabi niya, neither the gates of hell shall not prevail against it. Bakit po? Sapagkat ayon sa kanyang salita,
in Acts chapter Acts chapter 20 verse 28, ang sabi naman po ng salita ng Diyos dito sa Acts chapter 20 verse 28. Ito po ang mababasa natin dito sa talatang ito ng Acts chapter 20 verse 28. Ito po. Take heed therefore unto yourself. Sa Tagalog po, ingatan ninyo ang inyong sarili. He's talking to all pastors, to all the apostles, to all preachers of the gospel. Yung nangangalaga sa loob ng iglesia, ang sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong kawan, ang iglesia, kawan, the sheepfold. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ninyo ang kawan. Bakit daw po? Ang sabi niya na sa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, anointed by God, chosen by the Holy Spirit upang i-administer, pangalagaan ang loob ng iglesia, upang pakanin ninyo ang iglesia, to feed the church na ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, nang dahil binili ito ng sarili, itinayo niya, binili niya ng kanyang sariling dugo, kahit mismo ang pinto ng langit ay hindi makakapanayig dito. Ito po ay isang bagay na ginamit ng maraming tao at sila'y nagtayo ng kani-kanyang mga reliyon at kanilang ikiniklaim that this is the true Church of Christ. But the truth is, this church is not visible. Hindi po natin nakikita ito. Bakit po? Pangkalahatan Sa buong mundo, kalat-kalat po yan. But spiritually, God knew them. Why? Because siya mismo ang kumuha at inilagay niya ito sa iglesia at siya lamang at ang taong sumampalataya sa kanya ang nakakaalam na sila ay kabilang sa iglesyang itinayo niya at binili ng kanyang sariling dugo. Kaya he is the good shepherd at hindi ka magkukulang. And when Jesus came into this world, ang sabi niya, ako yon, I am the good shepherd. Why? In verse 11, katulad ng ating binasa, He gave His life for the sheep. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa iglesia. That's why it makes Him the shepherd of the body which He Himself established. It is the universal church of Christ. And then in verse 9 and 10, in the same chapter of John chapter 10, ito rin naman po ang kanyang sinabi, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas na makakasumpong ng pastulan. Hindi po marito ang magnanakaw kundi upang pasensya po. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. I came to give you life and to give it more abundantly. So lahat po ng naging believers of Christ, mga born again, mga tumanggap sa ating Panginoon bilang Lord and Savior, sila'y maliligtas, sabi sa verse 9. Dahil pumasok sila kay Kristo. Wala pong maliligtas na tao dun sa impyerno, maliban kung siya'y papasok kay Kristo. Spiritually, ang ibig sabihin niyan, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. And then, you will be saved. And then, what is the effect of being saved? Sabi niya,
makakatagpo ka ng pastulan. Kaya in Psalm chapter 23, ang sabi niya, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka magkukulang. Bakit po? Because you will have a life that is abundant. I came to give you life and to give you more abundantly. I am the good shepherd. So, ang ibig pong sabihin dito, ang pastol or the overall shepherd of the church is Jesus Christ. Siya po ang nakakasakop. Siya po ang pangkalahatang pastor ng pangkalahatang iglesia. Sa anumang pundako ng mundo, ang ating pastor, if you are a born again, is Jesus Christ, our Lord. But for the first time in the Bible, the shepherd was translated as a pastor. Marami pong mga verses in the Bible na ang sinasabi at binabanggit ay isang pastol o shepherd. And then for the first time, nung ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit, this shepherd now was translated into a pastor. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 11 at chapter 4 verse 11. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa that is verse 10. Verse 11. At pinagkalooban niya ng mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. So for the first time, yung shepherd was defined as a pastor and a teacher. Ang pastor sa unang pagkakataon nga ay nahayag bilang shepherd ng isang maliit na bahagi o ng pangkalahatang iglesia ng ating Panginoon. Yung kabuuan ng iglesia or the body of Christ, yung maliit na bahagi nito sa lahat ng na nahihiwalay because it is impossible for them to put together kasi po kalat-kalat yan eh. Nasa mga iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. So, it is impossible to put them all together in one place. Kaya, nagkaroon po ng tinatawag nating iglesia lokal, the local church, na bahagi ng pangkalahatan. Ito po ang tinutukoy dito sa Ephesians chapter 4, verse 11. Kung sa kabuuan, ang pastol ay ang ating Panginoong Hesus, yung maliit na bahagi nito ay itinalaga naman ang mga pastor upang sila ang mga laga to administer and take care yung local church. Yan po ang sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 11. Si Kristo through the Holy Spirit ay nagtalaga ng mga pastor na siya lang mangangalaga sa iglesia lokal or the local church. Kaya po, ito po ang ating pag-aaralan. Yung katungkulan at ginampanan ng ating Panginoon bilang overall shepherd of the universal church of Christ was clearly defined in the Bible. Pero ang ating pong pag-aaralan ngayon, what is the work of the pastor or shepherd of the local church? Yan po ang ating pag-aaralan.
Una, nararapat lamang sa isang pastor na ihanda ang kanyang nasasakupan or the congregation to prepare the congregation for the second coming of Christ. Yan po yung primary. Ito po ang pinakamahalagang katungkulan ng isang pastor. Hindi po yung siya yung naglilinis dun sa loob ng church na nagwawalis. Kasi po marami pong akong mga bagay na personal na saksihan sa matagal na panahon ng aking pagiging isang Kristiyano. To project themselves as also a good shepherd. Yung mga pastor nagpapaalila sa loob ng iglesia. That is wrong. Hindi po yun ang katungkulan ng isang pastor. Alam ninyo kung ano ang unang katungkulan ng pastor? Is to prepare you and the whole or entire congregation for the second coming of Christ. Yan po ang pangunahing tungkulin naming mga pastor. Kaya po madalas ay nagkakaroon po ng wrong concept ang mga Kristiyano patungkol sa isang pastor. Yung iba po nag-aakto parang mga stockholder ng church. Gusto nila sila ang masunod at hindi ang pastor. Kaya nagkaka-problem sa church dahil hindi nila naunawaan ang tungkulin ng isang pastor. Ang unang tungkulin ng isang pastor is to prepare the congregation for the second coming of Christ. The local church was established to prepare the church for the second coming of the Good Shepherd, Jesus Christ. Ang tanong, the question is, how do we prepare people or Christian for the second coming of Christ? Alam po ninyo, kinakailangan sa isang pastor na ulit-ulitin ang pangangaral ng gospel of salvation. Paulit-ulit po yan upang ma-establish yung pananampalataya ng mga sumasampalataya na. At dun sa hindi pa mananampalataya na hindi pa kabilang dun sa Universal Church of Christ because they are not yet born again, kapag patuloy nilang naririnig ang pangangaral ng salita ng Diyos about the gospel of salvation, then someday, through the conviction of the Holy Spirit, they might be saved if they will accept the Lord as their Lord and Savior. Kaya, ang tungkulin ay upang tiyakin ng bawat nandoon sa loob ng iglesia ay mga taong ligtas. Let me read 2 Peter chapter 1 verse 10. Pakinggan ninyo, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fail or fall. Ang sabi po ni Apostol Pablo, tiyakin ninyo ang inyong pagkatawag at pagkaligtas. Paano natin matitiyak po yan? Sa pamamagitan ng pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Continuously hearing the Word of God. So, ang primary duty ng isang pastor upang maihanda ang congregation sa muling pagbabalik ng ating Panginoon is to continuously preach the gospel. And when you preach the gospel, mga kapatid kong minamahal,
marami po sa ating mga Kristiyano ang masasaktan because the truth will set us free. At hindi lamang kayo, maging ang mismong tagapangaral ay nasasaktan din sa mga salitang kanyang pinapahayag. Bakit po? The Bible says that the Word of God is like a double-bladed sword. So yung kanyang talim ay sumusugat sa puso ng mga nakikinig at ito rin po ay sumusugat sa puso at damdamin ng nangangaral. Kung ano ang ginawa ni Kristo, ang kanyang suffering, ang kanyang death, at ang kanyang pagkabuhay na muli, the resurrection, ay dapat ulit-uliting ipahayag sa pulpito. Sapagkat sa pamamagitan nito ay naiuukit at naitatala sa kaisipan at puso ng bawat mananampalataya ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan nito ay nagiging matatag ang ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. In effect, we are being prepared for the second coming of our Lord Jesus Christ. At ating patuloy na maririnig sa pulpito ang kahulugan ng kanyang kamatayan, the meaning of his death, that he must die so that we may live. Yan po ang kahulugan nito na dapat nating maramdaman at matutuhan at kapitang mabuti na kinakailangan siyang mamatay upang tayo ay mabuhay. At ang kanyang pagkabuhay na maguli, dapat nating maintindihan. In John chapter 11 verse 25 to 26, ang sabi po ni Jesus himself, I am this resurrection and the life. He who believeth me, though he will die, yet he shall live. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. At kung sino man daw ang sumampalataya at maniwala sa Kanya, siya'y mabubuhay. Darating ang panahon kapag naging matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon, ay naihahanda tayo sa pamamagitan ng mga pastor na itinalaga ng ating Panginoon upang mangaral sa likod ng pulpito. Ipangaral, preach that this is the hope of every believers. Ito po ang ating pag-asa. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, waiting for the blessed appearance of our Lord and Savior Jesus Christ. Ito po daw ang ating dakilang pag-asa. At katulad din po ng sinasabi sa Bible sa kanyang mga pastor na itinalaga in Romans chapter 10 verse 15, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. So yun po ang tungkulin ng isang pastor. Ipangaral ang salita ng Diyos upang mahihanda ang iglesia sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At hindi lamang po yung ipangaral, it is also to teach. Sila rin po ay tagapagturo. Ang mga pastor ay pinagkalooban ng natatanging talino upang madiscover ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos. Kaya there is a need to study and meditate the Word of God. Ito po ay necessary. Hindi po optional yon. When God assign you or anoint you to preach the gospel, kinakailangan pag-aralan ng isang pastor at mag-meditate sa salita ng Diyos. Yun pong Holy Spirit ay magre-reveal ng mensahe ng mga mensahe at ang will ng Diyos ay nahahayag habang pinag-aaralan ang salita ng Diyos at ito'y dapat ituro ng lahat ng mga pastor. Preaching and teaching will make unbeliever to have faith in God.
Faith cometh by hearing. Hindi ka pa mananampalataya. Dumalo ka sa mga pananambahan at ikaw ay nahimbitahan ng isang mananampalataya. Nung ikaw ay pumasok, maririnig mo ang salita ng Diyos. Ang nangyayari po ngayon, iba't ibang pagtuturo at pangangaral lang maririnig natin Kung ano-ano po ang mga lumalabas na pagtuturo. Kasi po, hindi natin madideny. And minsan po magsasawa ka talaga Ulit-ulit mong naririnig ito Katulad ng mga Israelitas. Nung sila'y umalis dun sa Ehipto at niligtas sila ng Panginoon, masayang-masaya sila. Nung tumatagal, nagsawa. Sabi nila, bakit ganito? Bumalik na lang tayo sa Ehipto. Let us go back to Egypt. Buti pa doon, mayroong sibuyas, mayroong mga prutas na makakain. Dito, gutom, sabing ganon. Wala mang meat, wala mang pagkain ang ginawa ng Panginoon because He is the good shepherd. He provided them yung tinatawag na mana. Nabusog sila, masaya na naman sila. Nagsawa na naman sa mana. Sabi nila, puro na lang ba ganito? Wala bang meat? Binigyan na naman sila ng Panginoon ng mga pugo. Nagkaroon ng meat. Masaya na naman sila. They always complain. A picture of an ordinary Christian. Kaya anong nangyari? Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, merong darating at dahil sa kati ng inyong mga tenga, each ear, sabi niya, ay ibabaling nila ang kanilang mga paniniwala at pakikinig sa mga kata. Ayan po ang nangyari sa maraming church ngayon. Nandyan yung prosperity gospel, nandyan yung Calvinism, kultong Calvinism. Dati nga po merong speaking in tongue Pero ngayon wala na. Bakit po? Hindi na kasi uso Pambobola lang po yan sa loob ng iglesia. Instead na mag-concentrate sila dun sa gospel of salvation or the gospel of Christ na dapat ulit-ulitin sa loob ng pulpito upang mahihanda ang bawat mananampalataya sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang ginawa nitong mga bulaang pastor kung ano-anong itinuturo nila. Nalilihis po ang daan papunta sa ikalawang buhay. Maganda pong pakinggan Pero dapat ang isang pastor ay hindi lamang tagapangaral kung hindi tagapagturo ng salita ng Diyos. Christian will become mature in the faith. Magiging matibay ang pundasyon ng pagkilala nila kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pedro in 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat po lumago tayo sa ating kaligtasan through preaching and in the knowledge of our Lord Jesus Christ sa pamamagitan po ng mga Bible study sa mga pagtuturo. Paul also said that in Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Dapat ko siyang makilala at pati na yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muguli. This is the work of the shepherd. Ito po ang trabaho ng isang pastor. Prepare them for the second coming. Kaya upang makilala natin ang tunay na pinili ng Diyos bilang maging pastor, ito po ang batayan. Iyon bang pastor ay pinangangaral at inihahanda ang iglesia para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Yan po yung barometer, yun ang test kung sila nga ay tinawag ng Panginoon upang maging pastor. So ang una, ang pangunahing trabaho ng isang pastor ay upang ihanda to prepare the church for the second coming of our Lord Jesus Christ. The second responsibility and duty of a pastor is to train the congregation or the church how to live
in the kingdom of God which is to come. Sa ikalawang buhay. Yung kaharian ng Diyos na itatatag niya dito sa lupa, dapat ihanda rin ng pastor kung paano tayo mamuhay dito sa lupa habang hinihintay natin na itatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. While preparing the sheep for the second coming, it is also the duty of the pastor to train the members of the church how to live in the second life or in the kingdom of God. Ano yung unang dapat maituro sa ating mga Kristiyano? To love one another. Medyo mabigat-bigat po yan. It is easy to love those who loves us also. Or yung mga lovable people. Pero napakahirap na mahalin yung hindi ka ibig-ibig. Lalo na yung ating mga kaaway. Pero yung taong mababait sa atin, yung mga kakampi natin, yung mga taong nakakatulong sa atin, ay napakadaling mahalin. Pero what about those who are not lovable? Those who are our enemies? Yan po ang mahirap. Pero ang turo po ng Diyos, love your enemy. This is the kind of love that Christ wants us to learn. Ito po ang gustong matutuhan natin, ang uri ng pag-ibig na dapat nating matutuhan ayon sa salita ng Diyos. We must learn to love the weaknesses of our fellow man. Yung kung ano po yung ayaw natin sa kanila, yun dapat ang ating mahalin. Yun po ang turo ng salita ng Diyos. But I admit, napakahirap po ng mga bagay na ito na ating mahalin, yung mga bagay na hindi kaibig-ibig sa ating kapwa. Pakinggan ninyo itong sinabi ni Apostol Pablo in the church dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 23 to 24. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipagkaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Dapat hinusay ng Diyos ang katawan na bibigyan ng lalong saganang puri yung sangkap na may kakulangan. Yung weaknesses ng others, ang siyang lalo nating bigyang papuri. Alam po ninyo, ito yung naging dahilan bakit nagkaroon po ng problema sa loob ng church. Sa aking mga kapatid. Because ang pinakikita ko po ay ang pagmamahal dun sa mga taong mahirap para sa kanila ang mahalin. Kung sino yung agrabyado, ang siyang binibigyan ko ng lalong pansin. Because ito po ang tinuturo ng Bible. Bagamat ang isang principle of Christian living na aking natuklasan sa Bible ay sinalungat ng isang nakianib sa ating iglesyang Faith in Christ Jesus. Nag-a-attend po siya dati pero ngayon wala na. Patuloy ko pa rin pong itinuturo ito because it is a principle which I discovered in the Bible. Habang ang turo ko po sa mga kabataan sa aming iglesia ay ito. Ang sabi ko, tandaan ninyo, habang papaakyat kayo or as you climb the ladder of success in life, habang kayo'y paakyat ng paakyat dun sa tugatog ng tagumpay sa inyong buhay, make sure mayroon kang inihilang pataas o paakyat sa iyong pag-angat sa buhay.
Kahit po sinalungat ito, ipagpapatuloy ko pa rin ituturo ito sapagkat ito'y isang katotohanang natuklasan ko sa Bible. That the blessing of God is not solely for you. Pinagkatiwalaan ka lamang ng Panginoon ng mga pagpapalang material to become a channel of blessing to others. Yan po ang turo ng Bible. Love one another. Mahalin mo ang iyong kapwa sapagkat habang ikaw ay papaakyat dun sa itaas at inihila mo ang kapwa mo mula dun sa bottom o sa ibaba at hanggang siya'y papaakyat ng papaakyat din. Whether or not, tatanawin niya ito pagdating ng panahon. Pero ito po'y nakatala sa langit. It is a principle na itinuturo sa atin ng Diyos. Ang sabi po kasi, nung taong ito, this is wrong. Let God take care of them. Hindi natin daw tungkulin, ito'y tungkulin ng Diyos upang sila rin ay paunlarin. Alam po ninyo ang tawag ng Bible dito, selfishness. This is the doctrine of the devil. Ang turo ng devil, live and let other to die. Live and let die. The doctrine, this doctrine or this teaching is this teaching of Satan. The Bible and Christian doctrine is live and let live. Mabuhay ka ng sagana at gagamitin ka ng Panginoon so that other might live also. Ito po yung principle na paninindigan ko ano man ang mangyari sa aking buhay. Ito'y turo ng Diyos sa atin. Love your fellow man. Also, itinuro din niya sa atin na ang pastor, ang tungkulin niya ay train and teach other unity, one mind. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ang sabi po, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no division among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Perfectly joined together. Unity. Yan po ang turo ng Diyos so that pagdating natin sa kanyang kaharian, kasi po dun sa kingdom of God, wala naman po tayong kaaway dun eh. Now let us practice na wala rin kaaway dito sa lupa. Pero do not misinterpret that a pastor sometimes will apply discipline in the church so that others may realize na hindi sila pwedeng gagamitin ng dyablo upang guluhin ang church. Let us install discipline sa loob ng church. If it is necessary, you can excommunicate dun sa mga taong pumapasok at nag-i-install ng division sa loob ng iglesia. At upang hindi sila pamarisan, ay nararapat lamang sa pamamagitan po ng mga in-establish ng Diyos na pamahalaan ay masakop din sila sa batas na maaari nilang labagin patungkol sa mga pinaiiral na batas ng ating bansa. Alam po ninyo, nagkulang po ako sa bagay na ito.
dun sa bagay na tinatawag na itinuro ni Apostol Pablo, ang salitang rebuke. Itinuro po ni Apostol Pablo kay Timothy when he's about to transfer that apostolic mission kay Timothy, apostolic succession. Malapit na po kasi siyang mamatay. At itatransfer niya yung tungkulin sa pangangalaga sa loob ng iglesia. Ang sabi niya, rebuke them sharply. Dito po nagkulang ako sapagkat hindi ko nagawa ito until may mga dumating sa loob ng church na nagdala ng ibang doktrina o ibang katuruan. Dapat pala sa pasimula pa lamang I rebuke them sharply already. Ang nangyari po, sapagkat ang akala ko ay ang pag-ibig na itinuturo ng Bible ay kung baga sa Kapampangan ay hipuin yung likod niya para hindi siya magdala ng galit sa'yo. Parang binaby ko sila. Dapat pala, sabi ni Pablo, rebuke them sharply. Ang nangyari po, ayun, may mga iba pang na of the same purpose na mag-install ng division sa church, kaguluhan sa church. Nagkaisa-isa sila, kaya nagkaroon po ng division sa loob ng iglesia. Dapat pala, nung una pa ay sinaway ko na sila na yung kanilang itinuturo dahil sa kanilang kamurang kaisipan ay ang akala nila ay alam na nila ang buong katotohanan ng Biblia. Ako po, it took me so many years before I assumed and accepted the calling of God. I was saved since 1978. Before my firstborn child, I already accept Jesus Christ as my Lord and Savior. But I assume and accepted pastoral after so many years of study sa salita ng Panginoon. At natuklasan ko noon pa na mali ang itinuturi nila at ikinakalat sa loob ng iglesia. Dapat po sinaway ko na sila noon. Kaya, ano po ang nangyari? Sila'y nangawala. Nagsarili. Kaya, ano po ang naging katulad nila? Napakaliwanag po ang turo ng Bible. Alam po ninyo ang nangyari? Pakinggan ninyo ang sinabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 13 at chapter 9 and the verse is verse 36. Ito po ang nakasulat. Dadapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Dahil po sila'y nagpatangay sa udyok ng dyablo, sila po ay nagkawatak-watak na rin. Sabi ng Panginoon, ang katulad nila ay kapulungan ng mga tupa na walang pastor. Totoo nga po, ang akala nila ay kaya nila, pero nang dahil wala silang pastol na tinalaga ng Panginoon, bumalik sila sa dati. Yung mga iba, bumalik sa dati nilang buhay. Ang sabi po ng Bible, huwag kayong mag-alala sapagkat sa pasimula pa lamang, from the start, they are not members of the body of Christ. They merely join the local church, but they are not really converted Christians.
Ulitin ko po. Upang hindi mag-create ng confusion sa ating mga Kristiyano kung anong tungkulin ng isang pastor. That you might get hurt in the process ng kanyang pamamalakad at pangangasiwa sa loob ng local church. Ang unang-unang tungkulin niya ay upang ihanda kayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ikalawa, upang i-train kayo na mamuhay sa kaharian ng Diyos na kanyang itatalaga. Pagdating po doon, pagmamahalan at pagkakaisa o unity ang mangyayari sa atin upang maturuan tayo sa tamang paraan ng pagsamba sa ating Panginoon habang tayo'y nandito sa lupa. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kong minamahal, at lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay ay nawa, pinagpala tayo ng Panginoon sa mensaheng ito ngayong umagang ito. Let us close in prayer. Ama naming Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sapagkat sa kabila po ng pandemya, sa kabila po ng hindi kami pwedeng magkatipon upang sumamba sa iyong pangalan, subalit ng dahil po sa teknolohiya, sa pamamagitan ng Facebook at YouTube, kami po ay maaring magkatipon upang pakinggan ng iyong salita. Nawa Diyos ay nakapagbigay po ng papuri sa iyong banal na pangalan ang umagang ito ng aming pagsamba sa lahat po ng mga kaanib ng Faith in Christ Jesus Baptist Church. Dumadalangin po kami na ikaw ang siyang mga alaga sa amin. At kung kalooban mo, Diyos, ay pagdating ng tamang panahon ay magkita-kita kaming muli sa isang bubong upang papurihan at sambahin ang iyong banal na pangalan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.